Itong press ko na ito dahil marami nagtatanong tungkol doon sa desisyon ng Korte Suprema doon sa GR number 209479. Ito po ay isang kaso na itinail ng mga transport groups against certain LGUs na Metro Manila, kasama po ang MMDA, LTO, at DOTR. Basically, kinu-question po nila yung po karapatan ng mga LGU traffic enforcers na mag-issue ng citation tickets for traffic violations. At ganoon din po yung pangungumpiska ng lisensya. Unahin ko na muna siguro na ito pong desisyon na ito ay na-receive ng OSG upon verification kahapon lamang ng umaga. At wala naman pong nakalagay dito sa desisyon na ito po ay immediately executory. So, may mga legal remedies naman po na available pa sa mga parties, particularly sa mga respondents. Pwedeng mag-MR, mag-file a motion for reconsideration. In which case, ito po ay hindi pa final and executory. So sa ating po mga kababayan na motorista, kung kayo po ay huhulihin ng mga local traffic enforcers, huwag po tayo makipagtalo at i-argue na sabi ng Korte Suprema ay bawal na kayong manghuli at mag-issue ng ticket. At dahil hindi pa nga po ito final and executory. So, sa ngayon, pwede pa po manghuli ang mga local traffic enforcers dito sa Metro Manila. At yun naman po kasi, so yun lang muna, pwede pa po manghuli at mag-issue ng ticket. Ang importante po dito sa desisyon na ito, lalong-lalo na insofar as MMDA is concerned, ay yung recognition na meron pong kakayahan o kapangyarihan ang MMDA through the Metro Manila Council na magpasa ng resolusyon regarding traffic. So, in effect, binaligtad na po yung earlier decision na nagsasabi na kami ay walang legislative powers. So, sinasabi po ng Korte Suprema dito sa decision na ito na meron insofar as traffic regulations are concerned. Yun lang, kasama din dito sa pag-recognize ng power ng MMDA to regulate traffic and pass legislation to regulate traffic ay yung pong pagsasabi na one, bawal mag-issue ng citation tickets ang mga traffic enforcers, and two, bawal mag-confiscal ng lisensya. Yun naman sa confiscation ng license na address na yan dahil una mayroong previous issuance ang DILG through Secretary Apple was prohibiting na po yung confiscation ng license, and under our single ticketing system, yan po ay hindi na rin ginagawa. Dahil yung reason dyan kung bakit kino-confiscate ng license ng mga LGU, which is para ma-enforce yung penalty, ay na-address na sa single ticketing system. Talking about single ticketing system, yan po ang sabi rin po ng Korte Suprema dito na ang masusunod po sa Metro Manila ay yung Metro Manila Traffic Code kung saan nakapaloob po dyan yung po single ticketing system. Kami po ay nag-uusap ng mga mayors, particularly si Mayor Francis Zamora. Kagabi, nagdi-discuss kami. Kailangan po namin aralin yung implication itong decision na ito. Pag-aralan mabuti, tapos i-explore po kung ano yung pag-usapan din yung mga options po na available sa aming mga respondents. Kasi may mga implications po ito
na kailangan po namin pag-aralan, i-discuss, at i-decide, pagplanuhan, i-decide as a body. Kasi ito po ay may implication hindi lamang sa individual respondents o hindi sa lagay ng traffic sa buong Metro Manila. Tandaan po natin na yung single ticketing system natin at yung Metro Manila Traffic Code, medyo general po siya. In fact, kung niyo matatandaan, 20 common violations lamang yung identify natin. At dahil yan po ay pinauubayan natin yung ibang mga violations at regulations sa mga LGUs. Dahil nga po may kanya-kanya silang pangangailangan, peculiar circumstances, na hinahayaan po natin sila mag-determine kung ano yung regulation na dapat sa kanilang lugar. Tulad po niyan, may mga cities na walang window sa number coding. Meron naman din pong cities na hindi nagpapatupad ng number coding. Another example siguro na wala sa single ticketing. Alam naman po natin na merong kanya-kanyang franchising, tricycle franchising ang bawat LGUs na nagde-determine ikaw tricycle A from barangay ganyan to barangay ganyan ka lamang na hindi naman na-address ng traffic code. So, kailangan namin pag-isipan ng paraan kung paano mapupunuan yung mga gaps na ganyan under the Metro Manila Traffic Code. So, yan po ay pagmimitingan namin ng mga legal officers ng mga cities sa darating na Biyernes. At magkakaroon po kami ng Metro Manila Council meeting probably sa Tuesday para i-finalize po yung aming plano kung paano i-address yung pong implication itong decision. Although again, hindi pa po ito final, pero kailangan nung namin paghandaan para in case po na hindi pa pagbigyan yung aming motion for reconsideration na ipafile, ay handa na kami kung sakaling maging final and executory yung exactly the same decision na nagbabawal mag-confisca ng lisensya, mag-issue ng citation tickets ang mga local chief traffic enforcers, at ganoon din po yung mga gaps nga sa Metro Manila Traffic Code as compared doon po sa mga individual traffic ordinances ng bawat syudad. So, again, ito po ay aming pag-aaralan na masusi. As we speak, kahapon lamang po natanggap ng Office of the Solicitor General itong kopya na decision na ito. So, hindi pa po ito final. At asahan po ninyo na aayusin namin ito, particularly yung deputization ng mga local traffic enforcers na in daw po yung kailangan para makapag-issue sila ng ticket. So, gabalangkasin po namin yung panuntunan dyan para po hindi indiscriminate din yung po deputization ng MMDA ng mga local traffic enforcers just in case po na maging final and executory yung decision nga po ng Korte Suprema. So, Sharon? First question po from Ryan Desigas of PTV4. Hello, Chairman. Chair, just in case hindi mapagbigyan yung MR ninyo, kakayanin ba ng pumunta sa MMDA? Well, hindi po nga namin kaya. We can admit that na hindi kakayanin. Yung sa mga major roads nga lamang with the suspension ng NCAP, yung pong mga kalsada na sa jurisdiction namin, kung di ba po highlights, hindi po namin kayang bantayan dahil napakahaba po dyan. So, kailangan po talaga namin ang tulong ng mga local traffic enforcers. And besides, mas alam po nila yan especially yung mga inner roads.
So, ang remedy po talaga, sabi nga ni GM, ay mag-deputize. Yun lamang kailangan siguro namin pag-usapan yung criteria, ano ba yung mga requirements bago kami mag-deputize. Kasi, syempre, kung mag-deputize kami, i-delegate namin yung authority sa mga local traffic enforcers. So, we want to make sure din naman na qualified sila, may proper training probably, and alam nila yung kailangan nilang ipatupad na batas para maiwasan po yung pagtatalo, pagkakamali, and yung pag-aabuso sa pag-i-enforce itong mga traffic regulations. Next question from Elaine Fulgencio, TV5. Hi, sir. Hi, sir. Good afternoon. Sir, follow-up ko lang po yung sa question niyo. Kailan po natin plan na mag-submit ng ating MR since hindi pa nga po final, so hindi pa pwede mga huli or magbigay ng ticket itong mga, since pwede pa po magbigay ng ticket yung mga local traffic enforcers po? If I recall it right, we have 15 days to file MR. Tama? 15 days. So, kung na-receive kahapon ng OSG, Office of the Solicitor General, yung copy officially ng decision, so we have 15 days. So, magpapatawag naman kami ng pagpupulong. Ang abogado po kasi namin dito ay OSG. So, pag-uusapan po namin yan, pati kung ano yung arguments namin and depensa or yung irarason namin doon sa MR. So, expect within 15 days naman magpa-file kami ng MR or within the reglementary period. Erlo Bringas from Net25. Chairman, Dr. Nunpon, ask ko lang po ulit for our viewers po para alam din nila. Yung single ticketing system, meaning to say po ba, is talagang isang sistema na lang po siya. Yung mga, kumbaga, makikita na rin sa system ng LTO na merong pang violation na ganito. Tama po? Yes. In fact, na-roll out na natin sa lahat ng mga LGUs itong single ticketing system natin. Kaya nga hindi na nangungumpis ka na lisensya yung mga LGUs kung yung napupuna. Dahil nakalink na yung mga LGUs sa LTO. So nakikita na kung may mga previous violations, gano'n, na pag hinuli, nai-record na sa LTO. So hindi po makaka-renew na lisensya yung mga may huli kahit sa LGU lamang na enforcers kung hindi binabayaran yung penalty, which is yun po yung dahilan before kung bakit sila nangungumpis ka ng lisensya, dahil kung hindi naka-record sa LTO, nagre-renew lamang ng lisensya nang hindi nababayaran yung penalty sa mga LGUs. With the integration ng mga LGU system sa LTO, hindi na po mangyayari yan dahil hindi na po makaka-renew ng lisensya ang isang motorista kung hindi bayad ng penalty dahil nga po naka-record na rin yung pungkulin ng local government. Mark Salazar from GMA. Gandang hapon na lang. Chair, hindi ko lang ma-appreciate kung bakit adverse sa MMDA yung decision when the decision is supposed to have involved nga yung batas na nagtayo ng MMDA, binigyan din yung kapangyarihan ng legislate. In fact, yung single ticketing system is your legislation, MMDA is legislation. So, ba't kayo mag-AMR pa? Pasensya na, ma-appreciate kung ba't kayo nung lumalaban na in fact, I should have won. Hindi naman, hindi ko naman sinabi na option lang yan, yung pag-AMR. In fact, sabi ko nga sa inyo, favorable, hindi ko siguro nasabi, itong decision na to favorable sa amin, unfavorable sa LGUs. Dahil nga, dito, pinagtibay yung karapatan namin o kapangyarihan ng MMDA na mag-legislate in so far as traffic is concerned. Ni-recognize din yung single ticketing system na dapat i-enforce sa buong Kalakang, Maynila na kailangan manggaling sa amin, na kailangan sundin. Before kasi, di ba, kahit na meron ng MMC resolution for single ticketing system, kailangan pang ng individual ordinances ng mga LGUs adopting
yung pong single ticketing system. With this decision, parang mababaliktad na. Pwede kami mag-legislate at minamandate yung mga LGUs na sundan yung aming regulation. Hindi na sila pwedeng gumawa ng sarili nila na hindi naaayon doon sa single ticketing system na ayon sa batas ay kailangan implement sa mga Metro Manila. So, yun namang sinabi ko na pwede kami mag-MR, titingnan po namin kumbaga kung kailangan on our part. Pero for sure, yung sinasabi pong MR ay yung sa side ng mga LGUs na amin pong na-discuss kay Mayor Zamora kagabi dahil nga po, syempre, unfavorable po sa kanila yung decision. Kung mag-MR po, you're speaking in behalf Of the LGUs. Opo. Tapos, kasama nga po sa diniscuss namin yung mga plano na kailangan namin gawin just in case na maging final ito to address yung gap between yung mga local ordinances and yung single ticketing system or yung Metro Manila traffic code. So, kailangan namin po paghandaan habang nag-MR ang mga LGUs. Yung pinag-uusapan mo ba natin na MMC, ito unified, uniform ticketing system? Ito ba yung 2012 pa o merong mas bago na yung tinalakad sa Supreme Court? Ito ba yung 2012 pa? Well, ito yung 2012 na Metro Manila Traffic Code. Yun po yung diniscuss dito. Pero dahil nga po na amend na yan or na revise with the passage ng single ticketing system, diniscuss na rin po dito sa decision na since may single ticketing system na, ito yung kailangan sundin ng lahat. So, 12 years na yung tanda ng legislation nyo, hindi pa ba sapat na panahon yun na, and I believe unanimous naman mo ang perma doon sa 2012 MMC Resume. Hindi ho ba naging sapat ang 12 years for the MMDA and the LGUs to prepare for the single ticketing system? Well, it took us 28 years to pass the single ticketing system. So, maraming attempts before na ipasa yan, pero hindi po nangyari. And in fact, last year lamang po siya na ipasa. And then, dahil nga, nung time na ipinasa yan, ang ruling pa naman ay wala kaming legislative power. So, although na pag-agrihan niya ng mga Metro Manila mayors, kailangan pa rin pong i-adopt through an individual ordinance. So, medyo nag-take pa rin ng time after no passage ng MMC resolution at yung sa actual implementation kasi computerized tayo, nag-procure pa tayo ng mga gamit, yung handheld ticketing device, servers, na ipinrovide po yan ng MMDA sa mga LGUs. Pero I can say na as of this time, it's halos 90% na yung implementation niya. Konting polishing na lang. Kasi nga, dahil may individual traffic ordinances yung mga bawat LGUs, kinostom fit pa yung mga programs and all. Pero halos done na ito. Halos done. And in-implement na naman. Luisito Santos from DCW. Okay. Johnson Manabat from ABS. Chairman, yun lang proseso ng debilization. Hindi ba siya automatic na ang LGU ay lalapit lang sa inyo, i-endorse ang traffic enforcer since marunong naman silang manikit at alam nila siguro ang basic traffic rules and regulation. Ano bang proseso niya? Bakit hindi siya ganun nila? Well, sa amin kasi nag-undergo ng extensive training. Di ba? May seminar, may exams, bago pumasa as traffic enforcer. Dahil nga, una alam niya dapat yung batas na kanyang i-enforce. Alam niya kung paano i-enforce yung anger management. Tinitrain namin yan eh. Bago, on our part yung sa mga NMDA traffic enforcers. So, we want to make sure then, in case na magde-deputize kami, at kailangan na mag-deputize kami, na yung itong mga LGU traffic enforcers ay meron ding kakayahan,
kaalaman at necessary na seminar or training para maging traffic enforcer at ma-issuehan po natin ng deputization. Kasi ayaw naman natin na indiscriminate. Hindi ko naman sinasabi na lax yung sa LGU. Pero, syempre, we want to make sure kasi ang dala na nila, hindi na yung LGU na panikit eh. Di ba? Yung sa amin eh, sa MMDA. So, ayusin lang po namin yan. In fact, pag-uusapan namin yan sa Metro Manila Council meeting, which is isineset na natin sa Tuesday. Chairman, for the record, ngayon ba may deputized ba na enforcers ang MMDA na nasa LGU? Wala. As in zero? Zero. Last question po from Gio of Philippine Star. Good afternoon, Chairman. Nabanggit po ninyo yung mga gaps na i-address ng LGU. Sorry. Hindi kita nakita, sorry. At ng LGU at ng MMDA patungkol po din sa mga traffic ordinances and yung Metro Manila Traffic Code. Hindi po ba parang masasagasaan yung kapangyarihan ng LGU through the local government code na magpasa ng sariling lang ordinansa? And paano po, kung alam niyo lang po, may LGU na po ba na pumalag? Well, nag-uusap kami. Siyempre, hindi naman pumalag, pero concerned. Dahil nga, una-una, may question siguro sila regarding local autonomy, which kung babasahin niyo yung decision, in-explain naman na yung kasing sa MMDA law is a specific law as compared sa local government code which is a general law. So, yun yung naging justification ng Supreme Court kung bakit dapat masunod yung batas na nag-create sa MMDA na nagsasabi na kailangan may single ticketing system at isang sistema lang ng traffic rules sa buong NCR. Tingin ko lang, opinion ko lang naman to as a lawyer, siguro isa yan sa mga issues na i-raise nila sa motion for reconsideration na maaring may violation ng local autonomy. On our part, may mga initial kaming mga pinag-aaralan kung paano nga i-address itong mga gaps na to. Isa sa tinitingnan namin yung possibility na other way around, yung mga local ordinances i-adopt ng MMDA at maging part ng Metro Manila Traffic Code. Pahabol po from JP Nunez of PNP. Sir, habol lang po. Good afternoon po. Sir, yung doon lang po sa single ticketing system, ano po yung update? Ilang LGU na po ba yung nagpapatupad nito? Tapos kung meron pa pong kulang, ano pa po yung problema sa iba para makapag-integrate po sa system? 15 LGUs na nag-i-implement. Merong dalawang naiwan na inaayos na lang yung interconnectivity tsaka yung custom fitting ng system. So, siguro within the month naman yung dalawang naiiwan ay mai-integrate na rin. Anong LGU?